bagong tanong, ano ang dapat gawin upang maiwasan na maganap sa ating buhay ang kasalanan walang kapatawaran? So may solusyon. Maiwasan. Ano? Tatlong letter pa rin. Una, ay apat na letter pala ito. So una, mga kapatid ko sa Panginoon, pagkilala. Ito ang solusyon. Pagkilala mo sa Panginoon Jesucristo sa buhay mo. Lubos na pagkilala sa Panginoon. Amen? Kaya patuloy tayong maglingkod ng lubusan sa ating ministry kay Saday at patuloy nating kilalanin ng Panginoong Hesus na rito sa ministry ito. Na ang Panginoong Hesus ay nandito, gumagawa siya ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At bilang pagkilala sa Panginoong Hesus, patuloy tayong maglingkod na may kagalakan, patuloy tayong magpasasalamat sa mga biyaya nating natatanggap at isabuhay ang mga itinuturo ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang tumatalima sa kalooban ng Diyos ang siya kong ina at mga kapatid. Ibig sabihin, isinasabuhay natin ang salita ng Diyos na itinuturo ng ating Panginoon. Amen. Kilalanin natin siya. Ang pagkilala natin kay Kristo Jesus, ang siyang magdala sa ating buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tingnan niyo po ang mga tao noon at ang mga iskriba. Hindi nila kinikilala si Jesus. Hindi nila kinikilala ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng mga tao, nasiraan sa iyong bait. At ang sabi naman ng mga iskriba, inaalihan siya ng Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo. Sa kanya nagmula, o sa demonyo nagmula, ang kanyang kapangyarihan. Tingnan nyo. So pagtakwil yun sa Panginoong Hesus. Hindi kinikilala. So sa atin, na nandito na, patuloy natin kilalanin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen. At huwag tayo tumalikod ano man ang ating mga nararanasan. Dumanas man tayo ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Huwag tayo papito. Huwag tayo sumuko. Manatili tayo sa Panginoon. Amen. So pagkilala mo sa Panginoon Hesus, tuloy-tuloy kang naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Hello? At patuloy tayong magsasabuhay ng Kanyang mga itinuturo. Ang pangalawa, letter 3, yun, pananalig. Napakahalaga. Sa pagkakilala mo, siyempre usapong dyan ang pananalig mo. So kapag nanalig ka, lahat na sinasabi ng Panginoon, pinaniwalaan mo. Naniwala ka sa sinasabi ng Panginoon, kaya nga tumatalima ka sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay siya mismo ang Panginoon at siya ang nagsasalita. Itinuturo niya sa atin. Amin po. So ang pananalig, ang resulta ng pagkilala natin sa Panginoon. Kaya may pananalig tayo na kaya tayong pagalingin sa anumang sakit natin o anumang karamdaman. At may pananalig tayo na tugunin ang ating mga kaibigan. Amen? Kasi kung wala yan, kung hindi mo kinikilala si Kristo, hindi ka lalapit sa Kanya, hindi ka manalangin sa Kanya, hindi ka nagsusumamo sa Kanya. Kaya tayo nanalangin, kaya tayo nagpipray, kaya tayo humingi sa Kanya, may pananalig ka. Amen. At bakit ka may pananalig?
kinikilala mo siyang Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi, katulad yan sa iyo na kaibigan mo. Kapag kinikilala mo kaibigan mo, pupunta ka roon. May paninalig ka na kapag nakita kayo, may hingin ka magpako sa kanya, ibibigay sa iyo. Dahil kinikilala mo, niyo siya sa iyong lugar. Diba? Amen. So, meron sa ating buhay spiritual, pananalig. Yan po ang isang pamamaraan upang maiwasan natin na maganap sa ating buhay ang kasalanan walang kapatawaran. Amen po. At ang pangatlo, letter P pa rin ito, pagmamahal. Amen. Ano yung una? Hindi. Pagkilala at pananalig. Pangatlo, pagmamahal. No? Ano ibig sabihin nito? Patuloy nating mahalin ang Diyos. Amen. Patuloy nating mahalin. Ibig sabihin, patuloy tayong maglilingkod sa Kanya nang may kagalakan, hindi napipilitan. Ang tagadiin ba ay galak na galak pa rin paglingkod sa Diyos? Amen. May kasalanan tayo sa ating buhay paglilingkod. Hindi tayo napipilitan. Hindi tayo nagrereklamo. Amen. Kasi yung mga taong napipilitan sa kanilang paglilingkod, mga reklamador yan. Amen. Mga reklamador yan. Alam mo, sabi mong pari na napanood ko, kapag reklamador daw, ang isang ina ng tahanan, ang tingin daw ng mga membro ng pamilya, yung mga anak, demonyo yung nanay nila. Sabi nung pari, no? Nababasa, napanood ko tuwa-tuwa ako Kasi totoo nga naman. No? Kasi kapag reklamo ka ng reklamo, sabihin ng mga anak mo, ano ba naman ito? Kasi, halimbawa, ito sabi ng pare, ay wag ko, napanood niyo ito. Sabi ng pare, sa kwento niya, ang nanay, Martin Patler, naglilingkod sa simbahan. Maagang gising dahil man, pananalisa. May kampanin. Gumising ng alas 5. Pinagigising ang mga anak, hoy, magsibangon na kayo. Mga tamad, tanghali na. At ako'y pupunta ng simbahan, ako'y may gampanin, kaya magsibangon na kayo dahil maraming mga trabaho bahay. Maglinis na kayo. Anong sasabihin daw ng anak? Magtatalong daw yun. Sasabihin, ayan na ang demonyo, gising na. Magsisimba yan. Pupunta sa simbahan ng demonyo. So, alis na. Pagdating, tulog pa rin. Magbubunga na naman. Ay, ano ba kayo? Tanghali na. Hindi pa talaga kayo gigising mga tamad talaga kayo. Hindi kayo maasahan. Ang sasabihin ng mga anak, lalo magtalong, ayan na, dumating na ang demonyo, nagsimba yan. Nakakatuwa yung sinabi ng pari. Ano na dapat gawin? May tinuturo siya. Sa halip daw na dapat gano'n ang gagawin ng isang ina, sasabihin daw pag-alis, o mga anak, ako'y magsisimba. Sige, tulog lang kayo dyan magpahinga kayo, magpalaki kayo. Ayun, alis na. Pupunta na ng simbahan. Pagdating, ay tulog pa. Ay, kawawa naman aking mga anak talaga. Pagod na pagod, kulang sa tulog. Sige, magsitulog na muna kayo. Ako na ang bahala sa trabahong bahay. Ano daw ang sasabihin ng mga anak? Uy, ate, paano na tayo? Kaya kay mami. Tulungan naman natin si mama kasi siya na lang magtatrabaho sa bahay. Di ba totoo naman yun?
makukonvince yung makukonsensya yung mga anak na ang kanilang nanay nagtatrabaho samantalang tulog ng tulog. Pero, pag gano'n nga daw, yung demonyo ang tingin sa mga reklamador. Yun naman ay naisingin ko dahil ang ating pinag-uusapan ay pagmamahal. Dapat ang mga anak ng Diyos, yan sinabi dito sa ating pagbasa, ang tumatalima sa salita o sa kalooban ng Diyos ay siyang ina at mga kapatid ko. So, ibig sabihin yan, maging kapamilya tayo ng Diyos. So, bilang kapamilya ng Diyos at maiwasan natin yung kasalanan na walang kapatawagan ay pagmamahal ang ating ipapakita sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating buhay paglilingkod. Pagmamahal sa bawat isa, sa ating mga kasamahan. Pagmamahal, unawa, may malasakit sa isa't isa. Amen? Patuloy tayong maglingkod sa isa't isa na may kagalakan. Amen po ba? At kapag mahal mo, ang Diyos nating pinaglilingkuhan, handa mong ibigay ang sarili mo, ang lahat ng meron ka sa buhay mo, kaya mong ibigay sa Diyos na minamahal mo. Amen? Kaya anumang pagod natin, anumang puyat natin, maaga tayong pupunta sa ambil. Katulad nila sister. May mga tungkulin sa ambil, no? Tingnan niyo po, gano'n mang kapuyat, nagpupuyat man, pilit gumising ng maaga. Bakit? May pagmamahal sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen po. So, yan po, no? Patuloy na sa buhay ang salita ng Diyos sa ating buhay paglilingkod at patuloy tayo magpagaling sa Diyos. Hindi lang ating sarili, maging ang laman ng ating mga wallet o bulsa. Hallelujah! Puri ng Diyos. Ang huli na determine ay pagbabago. Amen? Ano yun? Pagkilala, pananalig, pagmamahal, at pagbabago. Anong ibig sabihin? Pagbabago ng buhay ng tuluyan. Pagbabago ng uri ng pamumuhay, ng totoong pagbabago. Amen? Hindi pa kitang tao ang pagbabago. Nandito na tayo, so ipakita natin na tinanggap naman natin ang biyaya ng Diyos. Nandito tayo sa ministro nito. Tinanggap naman natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy na tayo nagbabago ng ating pamumuhay. Hindi ka na ngayon, o sige palagpakan natin ang Panginoon. Hindi na tayo makanilang puri, hindi natin ang ialam sa buhay ng may buhay. Anong pinakailaman mo na ngayon? Yung sarili mo. Yung sarili natin. Anong pinabantayan mo? Yung bibig mo. Hindi yung ibang tao. Anong tinitingnan mo? Yung mga kamay mo. Baka mamaya kung anong hihipungin yan. Ano dapat mong takpan? Yung mga mata mo. Kasi tumitingin yan kung saan-saan. Amen po ba? Sa tunay na pagbabago ng takbo ng ating pamumuhay. Amen po ba? Sabi nga ng Panginoon, ang tumatalima sa kalooban ng Diyos ang siya kong ina at mga kapatid. Amen po ba? Ibig sabihin, sa pagbabago ng ating buhay, tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po? Tumayo na